Tutoy, makakasama na natin para pag-usapan ang issue na yan at marami pa nating mga may init nga issue ngayon sa ating bansa. Si former chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission. Ito po yung binuo ni former President Rodrigo Duterte sa paglaban po sa korupsyon sa ating bansa na unang binuwag ng kasalukuyang administrasyon. Si Ginong Greco Belica, makakasama natin. Chairman, magandang gabi. Admar Villando po inyong makakasama dito sa ating programa sa SMNI. Magandang gabi, Admar, and sa lahat na nakikinig sa atin, magandang gabi po sa inyo lahat. Opo, ano po ang nabasa po ninyo? Kontento po ba kayo sa parang, di ko lang alam kung may bago ba doon, parang wrap up lang. Kontento po ba kayo sa naging hakbang resulta po na ginawa po ng investigasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa ilalim ng pamumuno ng kasalukuyang presidente? Yung kaninang report ng Pangulo, na sayang, it was a good idea na nagpahayag siya before the rally. Pero the presentation came short. Yung sinabi niyang, pag pinag-aralan mo, tinignan mo yung binanggit niya at binasa mo, wala pang nakasuhan. Wala pang nakasuhan sa 3 buwan. I think 37 na ho ang nai-refer sa Office of the Ombudsman. Pero kahit isang congressman, kahit isang senador, kahit isang opisyal, wala pang nakakasuhan. So, yan po ang isang problema dyan. Pag wala nakasuhan, walang makukulong. So, dahil wala kang lilitisin, walang kakasuhan, walang lilitisin, yung formally charged, wala. Secondly po, he could have, sana the president would have came out stronger. You know, one thing that I was asking was, sana ipinag-utos na niya ron na he could have used that opportunity na utusan ang lahat ng mga korap na opisyal, congressman, at mga kontraktor na nagnakaw sa flood control project na ibalik na ang lahat ng perang ninakaw sa flood controls scam within 3 days. Otherwise, face the full weight of the law. You know, if you could have emphasis on that, na may paglalagyan kayo pag hindi niyo binalik yan, I'm sure, or I can, maraming magbabalik. He could have said that, di ba? And lastly, sana po ang in-address ng Pangulong, kasi kanina natanong na siya eh. You know, kasi the thing is, alam na naman ng tao ang totoo, Admar eh. Alam na ng mga tao kung sino dapat managot, alam na ng sino mastermind. Meron na lahat, nasa isip ng tao, alam na ng mga tao na congressman at mga senador. At ang isa sa mga ni-implicate nga po ay si Speaker Martin. You know, si Speaker Martin po, kaibigan ko yan. Pero ito pong issue to transcends our friendship. Ito po ay issue sa bayan. You know, sana the President would have answered kanina straight na, sir, tinanong siya nung isang reporter, sabi niya, si Speaker Martin ba nasa listahan ng mga iimbestigahan? Sabi niya, hindi, wala pa eh, wala pang, parang wala eh. So parang clearly, parang ang dating, wala. So wala man lang makakaso o hindi man lang maiimbestigahan. Kasi po, ang isang malaking pagkakataon sana kanina ay masabi niya na sa buong bansa at masabi niya sa gobyerno, nakasuhan lahat kahit sino, kahit kamag-anak niya. Let them be charged in the courts of law. Sa korte talaga. Dahil doon talaga maiimbestigahan at magkakaroon ng pagkakataon ang mga nasasakdal o masasakdal na ipagtanggol at linawin, ipagtanggol ang kanilang ang sarili at linawin ang kanilang innocence kung sila'y naniniwala na innocence. Innocente sila. Doon talaga dapat makasuhan. Kasi ngayon, kita nyo to, ICI, i-refer pa sa sa Office of the Ombudsman, tapos Office of the Ombudsman, hindi naman sina-charge pa. Tapos,
Ang pagdating naman sa Senate Blue Ribbon Committee, ganun din, i-refer din sa Office of the Ombudsman. So, um, yun ang problema. Sana kanina, since si Ombudsman Boying Rimulya naman po ay dati niyang kawani or dati niyang gabinete, I'm sure yung kanyang salita will be very persuasive to the ombudsman pag sinabi niyang kasuhan na yan. Lahat, kahit kamag-anak ko, kasuhan na and let them um, defend themselves in the courts of law. Ano pa lang naman investigasyon pa lang Hindi naman sinabing guilty ka na pero yun ang hinihingi kasi ho ng tao. Yung makita na ang Pangulo ay hindi magkukubli o wala siyang poprotektahan kahit po kamag-anak, kahit po maimpluwensya at makapangyarihan tao malapit sa kanya, wala siyang poprotektahan dapat. Yun ang kailangan niyang maipakita. Tapos maimbisigahan na maayos. Pangalawa, yun yung pagkakabalik. Tapos pangatlo, um, you know, isa kong ano dyan, bakit nauna pang kasuhan si Kiko Barsaga kaysa sa mga crocodile na congressman at senador? Yan, dami-dami na, 3 buwan na nakalipas na iniimbestigahan at inire-reveal ang mga pangalan ng mga congressmen, senador, DPWH officials, mga contractor. Hanggang ngayon, wala pang nakakasuhan sa kanila. Galit na ang buong bansa, magrarally na sa ilang araw from now, pero wala pang nakakasuhan, zero. Doon sa 37 na nirekomenda ng ICI kasuhan, wala pang na-charge formally. Tapos si Kiko Barsaga, si Romeo Poquis, si General Romeo Poquis, mukhang nakasuhan na ng sedition. Ba't nauna pa yung dalawa? Ang point po niyan, kaya nagmumukhang ginagamit ang kapangyarihan ng gobyerno para ipitin yung mga nagpoprotesta sa korupsyon. Mali po yun. Ang may kaso po dito ay yung mga korrupt na congressman at yung mga senador at mga opisyal na nagnakaw sa flood control program. Hindi yung mga nagpoprotesta. Yung mga protesta, yung mga tao na nagpoprotesta, kasama na si Kiko, kasama na si General Poquis, ay nagpoprotesta dahil sa korupsyon. Korupsyon ang problema. Kaya nangyari, inunahan pa ng kaso yung dalawa kaysa ron sa mga nagnakaw. So, yun po sana ipinatigil niya yan dahil sana inutusan na niya kanina ang lahat ng opisina ng gobyerno na tigilan ang panghaharas sa mga nagpoprotesta sa korupsyon. Tigilan ang mga pagsasampa ng kaso laban sa kanila kung sila naman ay nagpoprotesta ng korupsyon. Kasi kalayaan po natin ang pagpoprotesta. Kung hindi ho seditious at rebellious or rebellion or sedition ang pagtawag sa ang pamumuna at pagprotesta sa korupsyon sa gobyerno, lalo kahit pa tumawag ng pagbibitiw sa mga opisyal ng gobyerno dahil nasa batas po ang pagbibitiw. So this is not seditious or rebellious, neither is protesting. Pero yun, yung kinakasuha pa para takutin ang mga tao lumabas sa 16, 17, and 18. So, lalo magagalit ang tao niyan. Dahil obviously may pinagtatakpan, kasi parang pag pinatatakpan mo ang isang tao, bakit? Dahil ba damay ka o dawit ka? Yun po ang problema kasi doon. Sana, kanina, could have been the opportunity na ipakita ni Pangulong Marcos na dito sa Pilipinas at sa kanyang gobyerno, walang tao na mas mataas pa sa batas at lahat tayo ay nasa sa ilalim ng batas. Walang malakas, walang pamilya, walang kaibigan, kamag-anak, or kapartido na i-exempt or mas mataas at mas malakas pa sa batas. Para sana nahimasmasan ang maraming Pilipino sa galit sa nangyayari sa korupsyon at dumalik ang tiwala ng maraming Pilipino sa gobyerno. Pero sa nangyari po kanina,
parang lalo magagalit ng Pilipino if they realize na wala pang nakakasuhang formal, diba? Tapos bakit parang may pinagtatakpan? Diba? 3 buwan na wala pang nakakasuhan, So yun po napuna ko sa kanina, kaya I will not be surprised pagka dumami ang mga tao 16, 17 at 18 para magprotesta at manawagan sa kung ano man ang nasa sa puso nila. Opo. And Sir Greco, kumbaga, nabanggit mo nga, lalo lang magagalit yung taong bayan dito. Alam natin, maraming mga nag-criticize dito, even before pa, bago inilabas itong parang wrap-up sa resulta ng kanilang mga investigasyon at sinasabing planong kasuhan. Nababasa na ng publiko yung parang, alam nyo na yung parang ano ang possible na kahihinatnan nitong investigasyon na ito. Kasi sunod-sunod yung investigasyon. Halos sa linggo-linggo, may investigation dun sa Senado. Bigla na lang naputol kahit na marami pang nakapending na mga katanungan, kahit na maraming mga pangalan ang nabubulgar doon na kailangan pang laliman ang investigasyon. Bigla na lang yang naputol. Ito po ay public interest. Trilyong piso yung pinag-uusapan dito na pera ng bayan at ito'y flood control projects lamang po ang pinag-uusapan. At yung issue na ito ay sa gitna pa ng mga kaliwat kanang kalamidad na nangyari. Marami na pong buhay ng ating mga kababayan ang nabuwis. Marami ng mga ari-arian ang mga nasira. Tapos ito lang yung nagiging resulta ng kanila pong investigasyon. At sa kalagitnaan pa ng mga development na ito, marami pang mga issue na parang kinukonsider nila na imbestigahan itong mga nakalipas na administrasyon imbis na unang tutukan ito, kasi ito yung nakita natin noong September 21 din, do iba-iba yung mga pananaw, pero nagkaisa sila doon sa paglaban po sa korupsyon. So ang magiging resulta ba nito, kahit na merong maipakulong, uhaw pa rin ang taong bayan sa hustisyang hinihingi, Sir Greco? Oo, Admar, kasi nga, ang gusto ng tao, mastermind eh. Baka ipakulong mo dyan, district engineer. Baka ipakulong mo dyan, contractor. Baka ipakulong mo dyan yung mga maliliit na congressman. Ayaw natin nun. Ayaw ng Pilipino nun. Ang gusto makita ng Pilipino, ang gustong marinig ng Pilipino, si Martin Romualdez, si Zaldico, at yung mga congressman. Yung mga senador na implicate, gustong marinig ng Pilipino yan. Pero lalong-lalo na, si Martin. Kasi everybody's talking about him eh. I'm not saying he's guilty. I'm saying gusto siyang marinig ng tao at dahil gusto siyang maimbestigahan. So the president should have allowed it. Hindi ko sinasabi na guilty si Martin. Sinasabi ko, siya ang gustong marinig ng tao na maimbestigahan. So dapat, the president should allow it. Siyempre, presidente siya, pinsan niya yan, speaker yan, kaibigan ko yan eh. Pero, sorry, pero ibang usapan to, hindi na to between our friendship eh. Ito po ay sa bayan. And as public officers, we are accountable to the people. And parte yan ng trabaho natin. So, kailangan maimbestigahan. Kung hindi guilty, hindi lalabas sa investigasyon. Mapapawalan sala. Pero kung at this point, yan po mga kailangan maimbestigahan. At pagdating sa kulungan, kung ang ikukulong lang nila, sabi ko nga sa inyo, yung mga, kasi hanggang ngayon parang Zaldico lang itinuturo nung dati. Si Zaldico nagturo na pinirma ni Presidente yan, sabi niya ng Kongreso yan. Alam ng lahat, si Zaldi was reporting to Speaker Martin. So, yun ang kailangan pong kasuhan, yun po ang kailangan maimbestigahan. Again, I'm not saying na guilty sila. Pwedeng hindi. Pero
malalaman lang natin yan if they be given the chance to uh, present and defend themselves in the courts of law and be charged in the courts of law. Yeah. Opo. Dito po sa kanyang sinabi na ayaw daw niyang parang ma-prejudge, parang magiging bias na Sir Greco kung magbibigay pa siya ng mga statement. Nakikita niyo po ba yung parang uniform ba ito sa kanyang sa mga ginagawa ngayon? Parang ang nakikita ng mga kababayan natin, kapag mga kaalyado, parang dumadaan daw sa mahabang proseso. Pero pag nakita nila na kritiko, kalaban sa politika, medyo may mabilis na aksyon. At na kwento mo kanina, yung pagdating kay Kiko Barzaga, mabilis, may subpina na agad. At natapik ko nga kanina sa isa kong program na baka mas mauna pang makulong si Barzaga kaysa dito nga po sa mga nagnakaw ng sa Kabanabayan po, Sir Greco. Sigurado yan. Yan nga nakikita ng tao na pagka kritiko ng gobyerno, nagpo-protesta laban sa korupsyon, nagagalit, laban sa korupsyon, very vocal, pinag-iinitan. Pero yung mga nagnakaw sa bayan, yung mga congressman, yung mga senador, mga opisyal, parang binibaby. Hindi kinakasuhan niya eh. Tapos kaya nang sinabi mo, si Kiko nga nakasuhan na eh. Ang dali-dali. Ganun din dapat kadali ang pagkaso doon sa mga congressman at senador at mga opisyal kung talagang seryoso. Tsaka pustahan tayo. Mauna pang makasuhan, makulong yung mga nasa chismis list ni Montulfo kaysa rin sa mga crocodile list na binanggit na sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Yung 37 opisyal na yon, senador, congressman, DPWH, official, saka alisin mo na yung mga contractor dahil baka i-pass break din yung mga yon. Opo. Mauna pang makasuhan yung mga makasuhan at makulong yung nasa chismis list kesa dun sa mga crocodile list ng flood control. Opo. Yung kalunos-lunos na sitwasyon ng ating bansa today, and that's what people feel that's already happening. Opo, bago pa man itong nagkaroon ng investigasyon, matagal na nating naririnig pag-question yung mga kritisismo doon sa budget, nung pinagmalaki pa nga ng administrasyon yung 5,000, 500, tapos kaliwat kanan yung mga pagbaha, umabot pa ng 1 taon. Same dun sa kanyang zona, same na zona 1 year after. Doon pa parang di ko masasabi kung seryoso ba. Kaya nga ito yung itatanong ko kung mas lalo bang napatunayan dito sa mga naging hakbang sa kasalukuyan na weak talaga at kumbaga parang hindi talaga seryoso sa paglaban po sa korupsyon sa hinaing ng taong bayan, kasi hindi naman ito first time na nangyari yung September 21 na rally. Marami pa, 'di ba? Dati ang pa nga is yung transparency, accountability, yung sa TAPS dati pa, meron pa yung mga panawagan sa maisog, mga supporter ni PRRD na nagtatanong lang din naman, na maraming mga nagko-question, sumagot sila masyadong late. So kumbaga patunay ito na hindi talaga seryoso sila sa paglaban sa korupsyon, kasi wala yung inaasahan na taga-craft ng batas or taga-craft ng mismong budget, Sir Greco. Siguro mas maganda may i-describe ko whether hindi more than seryoso or hindi seryoso. Siyempre hindi mo masabing totoo ang seryoso, pero yung merong pinagtatakpan at merong ididiin, yun na nakakainis doon. Merong palulusutin, magiging palakasan, hindi magiging totoong investigasyon. Yun po ang kinaiinisan ng tao dyan. Yun bang, kaya nasasabi na
hindi seryoso kasi ah, lulukuhin tayo, 'di ba? Yung mga tunay na guilty, hindi makukulong, hindi makakasuhan, makakatakas, tapos makakakandidato ulit, tapos makakabalik sa pwesto, tapos gagawin na naman ulit dahil nakatakas naman eh. Yun po ang, in that sense, hindi seryoso. At yun po nakakainis sa tao. Yun po ang kinagalit natin. Dahil ibig sabihin, hindi matitigil ang korupsyon, ang kasamaan dito sa bansa dahil hindi naman napaparusahan ang mga korap at ang mga masasamang tao. Mm. At kung sinong nasa pwesto, pinoprotektahan. Tsaka marami pong pinagdadaanan yung pera ng taong bayan na nakokolekta mula sa buwis bago ito mailabas, no? Pag nakuha na yan ng gobyerno, maraming pagdadaanan, no? Doon pa lang sa pag-craft ng mga panukal ng pag-proposal pa lang ng bawat opisina ng gobyerno na sa executive, no? Dadaan pa yan sa executive, tapos dito sa legislative, maraming mga, kumbaga, maraming mata, dadaan sa mga makapangyarihang klase ng tao. Ibig sabihin, pwede niyang tanggalan, alisin, busisiin ng husto, meron niyang kanya-kanyang mga confidential funds, maraming mga staff, mga matatalinong mga staff, nabubusisi, siguro kahit na napakakapal ng budget, kasi ano yan mga line items yan. Tapos hanggang sa babalik ulit dito sa sa executive, lalagdaan ng presidente, bago lagdaan meron pa siyang kapangyarihang i-veto, marami pa siyang mga tauhan, meron pang confidential funds na napakalaki para mabusisi talaga ng husto. Kumbaga, kung dumaan ito sa tamang proseso ng pagsala, hindi dapat ganito kalawak, kalaki. Mababawasan din naman natin masabi na zero corruption, pero may significance talaga na at least mabawasan ng husto. Pero sila rin ang pumayag na mailabas yung pera, yet wala tayong narinig na accountable sila. Sir Greco, masasabi mo? Oh, yan po ang masakit na katotohanan. Sa dami ng proseso, hindi talaga natin alam. Tapos pagka nagkaroon ng problema, walang mahuli sa kanila. Kaya kailangan talaga po maging transparent. Kailangan talaga transparency ng budget. Tama yung proposal ni Bam Aquino na blockchain. Tama yun para maging transparent ang proseso ng pagpasa ng budget, pag-implement ng budget. Tama po yun. The government has to be more transparent about funding and using government money. Pangalawa, as I've always said, kailangan talaga po ng pagbabago na ng saligang batas para mas maging accountable, transparent ang sistema ng gobyerno, ang palakad ng gobyerno, at mas maging effective. Dahil sa ganito, kaya kumakapal ng sobrang budget. Kasi budget ng buong Pilipinas yun eh. Kung federal states tayo, di mas manipis ng konti. So, ibig sabihin, mas madaling busisiin, lalo na kung magiging transparent, lalo na kung magiging blockchain, ang mga federal budgets. Tapos pati yung national budget na magiging federal government or national government, ninipis din. So, mas madaling i-hold accountable kasi nagiging mas transparent lahat. And yeah, yan ang problema natin. Lahat yan dumadaan sa napakaraming requisitos na hindi naman nababasa, hindi naman naiintindihan din at hindi nakikita ng tao, ang karamihan ng tao. Ano kaya may korupsyon? Kasi wala nakakaalam, tagong-tago. Yun po ang problema dyan. Opo, no. Maliban dito, marami tayong mga namomonitor din, lalo na sa mga lalawigan, sa mga probinsya. Merong mga nangyayari sa mga DPWH personnels, no. Meron akong nabasa sa Visayas ata 'yon, parang Tinambangan ba 'yon? Tapos ngayon naman merong ulat na balitaan, meron tayong balitang mga initial information, meron daw nagpatiwakal na engineering or
sa DPWH diyan sa Bicol region dahil daw na pressure, no, kaugnay nga dito sa investigation sa flood control anomalies. Kumbaga, itong lahat po ay hindi maisa sa katuparan ba ng nasa DPWH lang ang issue. Kasi nakita ko doon sa maraming mga kinasuhan, DPWH at mga contractor lang talaga, no? Sir Greco. Tama. Ulit, Admara, wala pang nakakasuhan. Yung cases was referred to the Office of the Ombudsman at wala pang formally na kinakasuhan. ICI did its job. However, tama ka din na mas marami puro na yung maliliit na opisyal, mga DE, pababa, nasa District Engineering Office, at mga contractors, yung mga senators at congressman doon, konti lang, parang 5 senador, Senator forgot, Estrada, Villanueva, Revilla, hindi ko na maalala yung iba, tapos parang mas maraming senador. Hindi pa nakakasuhan yun. It was Meron just, parang dagdag na at least 3 pa na senador ata, former at incumbent pa, sabi ng ICI ba yun? Nabasa ko kanina din sa balita. Pero ito na lang po, Sir Greco. Sa tingin nyo po, ganun kakampante yung mga nasa, hindi nga ito nasa national level na mga personahe ng DPWH yung mga nababanggit. Ganun na lang ba kumpiyansa sila na hindi sila mahuhuli at kalaki ng kanilang ninakaw kasi trillions of pesos po ito na sinasabing ninakaw, pero ang mga involved na kung pagbabasehan natin nandun lang sa level ng nasa level lang ng district engineer lang, nasa probinsya lamang po pababa, tsaka yung mga private. Hindi pa probinsya. District pa lang. District pa pala. Hahatiin pa pala yung probinsya na yun. Yung kumpiyansa, tsaka yung parang hindi natatakot, pero ang ninakaw, bilyong piso, trilyong piso na siguro aabot. Sir Greco. Palagay ko, maraming natatakot. Lahat natatakot ngayon. Pero yung mga opisyal, like mga congressmen, at mga senador, lahat yan natatakot dahil galit ng tao eh. Pero ang mas nakakatakot yung makatakas sila. Dahil yun ang kanilang pilit na ginagawa ngayon yung mga opisyal. Yung mga district engineering officials ng DPWH, yung mga contractor, wala na, sagad na ang takot nun. Kaya nga nagpakamatay na yung isa, di ba? Kaya nga nagpakamatay na isa dahil sagad na takot nun dahil sigurado sila na sila ang madidiin sa kaso pong ito. In fact, ang dami-dami na pong DPWH officials ang nag-resign dahil nga natatakot sa nangyayari ito dahil alam nila sila madidiin, which is true. Si Baknang ang dating sekretaryo tumakas na nga. Ang lahat ng undersecretaries at sa matataas opisyal DPWH, pati napakaraming district engineers at opisyal nila nag-resign na. Pero yung mga congressman, mga senador, wala pang nakakasuhan. Sila pa nag-iimbestiga. So, I'm sure natatakot din yung mga yan. Pero ang palagay kong mas nakakatakot yung sa ating mga taong bayan na ang pag nangyayari dito, nagkaroon ng sacrificial lamb at ang babaon sa mastermind dito ay si District Engineer Alcantara at mga District DE at saka mga contractors ang maging madiin dito at yung mga congressman at senador lahat makatakas. Yun ang nakakatakot dito. Siguro baka ang idiin lang nila rito yung maliliit na mga congressman o pinakamataas na siguro idiin nila rito si Zaldi. Pero alam na naman ng lahat di ba? Na the investigation, at least man lang yun, the investigation should go up to the former speaker and the senators that was implicated by Diskaya, by Gutesa,
and other district DPWH and contractors, DPWH officials and contractors. Yan. Um, may kaugnayan po ba itong destabilization plot list na inilabas ni Montulfo para mapigilan yung galit ng taong bayan, kasi nga merong possible na, hindi lang possible, mangyayari na malawakang kilos protesta laban sa korupsyon, para magdalawang isip yung mga grupo, organisasyon, mga kababayan natin, matakot sila na baka mangyari sa mga sinampulan. Like, di ba, merong mga, ilan ba yung kinasuhan? 90 plus ba yun? At kabilang yata dito si Congressman Barzaga nga, na meron nang subpina. May kaugnayan ba ito? Dahil nabanggit natin, mas lalong magagalit yung taong bayan. Kumbaga, nakikita ba nila na saglit lang, nagsagawa tayo ng investigasyon pero parang hindi sapat para sa mga tao yung resulta. Nagpalutang tayo ng mga pangalan pero parang uhaw pa rin sa hustisya at accountability hinahanap ang mga tao. So, para maagapan yung mas malawak na kilos protesta, kaya ito lumutang itong ganitong issue po, Sir Greco. Yung destabilization list ni Montulfo is a chismis list na nanggaling din malamang sa Malacanang. Hindi nanggaling kay Tulfo yan. It's a chismis list. There is no such thing as a destabilization list in government. Wala pong ganong klaseng listahan. Meron lamang mga sinususpetsahan at binabantayan na pwedeng sasabihin na dinidestabilize or na dinidestabilize ang pamahalaan. Pero at this point, ito specific case natin ngayon, ang inilagay po nila dyan ay yung mga kritiko. Hindi dahil kritiko ka o nagpoprotesta ka sa gobyerno, destabilizer ka. So, tinawag nilang destabilization list yan dahil yan ay mga pangalan na pinagsasama-sama nila na kritiko sa pamahalaan. Hindi ho pagdi-destabilize ang pagkikriticize ng korupsyon. Ito po ay karapatan, kalayaan ng bawat Pilipino na sabihin ang kanyang nararamdaman at sabihin ang katotohanan at ang mga anomalya para mapigil. Ito po ay tungkulin nating lahat. In fact, tungkulin nga nila yan sa public officials. Nakitang-kita mo, sa isang chismis list, pinatulan ng Malacanang. Sinabi ni Yusek Castro, paiimbestigahan sa AFP yung chismis list na malamang nanggaling din naman sa kanila. Pinalabas nila kay Montulfo, tapos paiimbestigahan sa AFP. Di pananakot sa mga tao para hindi lumabas, para itigil ang protesta. Lalo ang nagagalit ang tao po niyan. Hindi na po natakot ang tao sa ginawa nila. Hindi po. Lalo pong nagalit dahil alam ng tao ang kanilang kalayaan at kanilang karapatan. Pag-destabilize po ba yung sinasabi mo ang korupsyon? Hindi po pag-destabilize yun. Yun po ay pagpoprotesta sa kasamaan at pagsasabi ng katotohanan, pagbubunyag ng katotohanan ng mga korupsyon at abuso at pandarambong ng mga opisyal ng gobyerno. Hindi po pagdi-destabilize ang tawag po doon. So, ang puntos ko po dyan, yung ginawa nila para takutin ng tao, ay hindi ho nagresulta sa ganon. Lalo pong nagalit ng mga tao. Kaya, dahil wala naman talaga tayo dapat ikatakot Dapat tayong manindigan. Dahil yung ating ginagawa ay tama at nasa batas. Hindi ho masama magsabi at magprotesta sa korupsyon. At hindi rin po masama na magsabi na ang isang opisyal ay dapat nang
magbitiw sa kanyang pwesto. Dahil ito po ay nasa konstitusyon. Hindi po masama yun. Meron pang nag-comment. Lastly, Opo, sige po. lastly, ang tao ay may karapatan magpatalsik ng mga opisyal ng gobyerno kung gusto nila at kung ayaw nila. Dahil ang kapangyarihan ng pamahalaan ay lahat nagmumula lamang sa tao. Kaya at pati yung kanilang pwesto na inuukupa nang galing din po yan sa tao. At dahil yan ay nagmula sa tao, may karapatan din ng taong bawiin ang pwestong yan pag sila ay nagtaksil at nagmalabis at nagpayaman sa pwesto na ibinigay sa kanila ng tao. Imbis na maglingkod, pinagnakawan, kaya ang tao ay meron ding karapatan para bawiin ang pwesto po niya. Opo. At parang si Congressman Pulong Duterte ba yung nag-komento na hindi na daw kailangan ng kudita dahil nasa self-destruction mode na raw yung kasalukuyan. Kumbaga no need na kasi ongoing yung ano. Pero pagdating po sa usaping destabilisasyon, sa tingin nyo po, may tuturing bang mas destabilizer yung mga korap? Mga nagnanakaw sa pera ng bayan at ang kakapal ng muka na minsan ay hindi pa sila nakasama doon sa mga nakakasuhan. Tama po. Yan ang talagang nagdi-destabilize ng ating bansa. Dahil sa kanilang ginagawa, nagagalit ang tao. So, nadi-destabilize ang bansa. At dahil sila ay pinagtatakpan, imbis na parusahan, lalong nagagalit ang tao. So, ang tao, hindi nagdi-destabilize. Ang tao, nagagalit sa kanilang ginagawang pagtataksil at pagnanakaw at pandarambong at panluloko sa tao at pagpapayaman sa pwesto. Tama po kayo. Ang tunay na nagdi-destabilize ay yung mga korap at abusado sa gobyerno. Yan ang nagdi-destabilize ng seguridad at kaayusan ng ating estado. Yung gobyerno mismong korap at mga opisyal mismong korap. Sir Greco, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi. Sa uulitin po, ingat po kayo. Thank you, Admar. At salamat sa lahat. Paalala ko lang, November 16 to 18, dumalo po tayong lahat. Huwag po kayong matakot, manindigan tayo. Nandun po ako at marami po kami na andun. Andun si Kiko Barsaga, nandyan po sila Mike Defensor, at marami pong mga idol natin ang makikita dyan. Nandyan ang INC, andyan ang mga Katoliko, maraming artista ang darating dyan. At mga tao na hindi naman involved sa politika, pero ngayon ay nag-i-involve na sa panawagan laban sa korupsyon. Regardless po kung kahit hindi kayo INC, at kung ano man ang kulay ninyo, partido ninyo, regardless, wala akong kulay at partido ito. Kahit pula ka, pink, dilaw, blue, white, green, whatever, ihuhubarin po muna natin, itim, huhubarin po muna natin ang kulay natin dyan at tayo muna po ay magsasama-sama para labanan ang korupsyon at manawagan sa pamahalaan na itigil na ang korupsyon, magkaroon ng accountability, magbigay ng katarungan at maging transparent ang ating gobyerno. Yan po ang ating pananawagan doon. At pangalawa, manalangin. Lastly po, nais kong paalala sa lahat na meron tayong batas, sundin po natin ang ating batas. Huwag po tayong manggulo, huwag tayong magrebelde, huwag tayong maging seditious, pero bagkus maging matapang tayo at manindigan. At higit sa lahat manalangin. Panalangin po talaga natin ang ating bansa na sa araw na yon, sa 16, ay ayusin na ng gobyerno ang sarili nila. Sana sibakin na lahat ng Pangulo, lahat ng korap, pakulong na niya lahat ng mga korap, kasuhan na niya lahat ng mga korap, at panagutin ang lahat ng mga dapat managot. So panalangin po natin ating bayan kasi this is a very crucial time for all of us. And gusto ko rin manawagan sa militar, sa mga pulis na gawin niyo lang po ang inyong trabaho
Ang mandato po nyo ay protektahan ang tao at estado, hindi po ang gobyerno, ang presidente o ang mga opisyal. Subalit ang estado, kabilang lang doon ang gobyerno at ang mga tao. Protektahan po ninyo na walang masaktan, wag magkagulo, at protektahan po ninyo ang kalayaan ng tao. Huwag po kayong do not veer to the left or to the right, doon lang po kayo sa gitna. Just protect the people and the state. Yun po ang sinabi ng ating gobyerno, ng ating pong saling batas. At wag po ang mga police, especially ang mga police, do not follow unlawful orders. Ang inyo pong trabaho at mandato is to enforce the law. Do not follow unlawful orders. Gawin lang po natin ang ating trabaho, sama-sama po nating mahalin ang ating bansa. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi, Admar, and thank you sa SM.